Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Webes, regular broadcast ng Wealth of the Nation series dito lamang sa Facebook Live. At tayo po ngayon ay nasa episode number 50. Okay, napaka-halaga po na ating pag-uusapan ngayon dahil itong topic natin ay bihira lamang po. Ha? Hindi po ito nasusungkit sa kung saan-saan. Ito ay kaloob para ay may hatid yung mga impormasyon na napakahalaga para sa mamamayang Pilipino. At yan ang ating di-discuss mamaya. Yung tungkol sa plot of secrecy. Meron pala talagang Lemuria diyan sa Mindanao. Kaya papaliwanag ko sa atin yan ng ating mga kapatid na dato ng Eagle Starlight. Bago po natin simulan ang ating talakayan sa Wealth of the Nations, nais ko pong ipabatid ang aking agenda. Ang programang Wealth of the Nation ay crowd-funded, self-funded, meaning wala po tayong sponsor. Kayo po ang aking sponsor. Ako rin ang sponsor na mismo ng palatuntunan ito. Kaya kung na-appreciate niyo po yung aking hinihahatid na balita, na-appreciate niyo po yung aking ginagawa, maaari po ninyo ipakita, ipadama sa inyong lingkod sa pamamagitan ng PayPal, www.paypal.me/TonyIsrael. Maaari rin po ninyo gamitin ang BDO account ng inyong lingkod, 0830113525. Ayan po ang aking full name. Yan na rin full name at telephone number na naka-flash sa inyong screen ang gagamitin. Kung kayo naman mas gusto niyo ipadala sa Cebuana, Luwilier, WU, Manigram, Palawan, etc. Pinasasalamatan po ng programa ang mga tumutulong na mapabuti at magkaroon ng sustainability ang program. Nandiyan siyempre si Edwin E. ng Lucena, si Alfred Doty ng Saudi at Tingle, si Nick K. ng New York, si Cecil T. ng Tokyo. Cecil, nakita ko na yung nawawala at nakita ko na. Okay. Si Iya C. ng Taiwan, si Marlene J.S. ng Saitama, si Marlene A. ng Santiago City, Eduardo E. ng Rizal, si Jeline G. ng Surigao. Siyempre, nandiyan na aking kaibigan namin ni Ed Neri. Simula pa ng aming sinimula ng UFO Society of the Philippines, si Saldi De Leon, si Naima G. ng Abu Dhabi, si Ace P. ng Scarborough, Ontario, Canada. Sana'y manatili kang masaya. Si Rodilyn P. ng South Cotabato, si Samson T. ng Manila, si Delia A. ng Canada, Ate Florentina and Mang Roger ng New York, si Rolando R. ng Chicago, si Evelina B. ng Italy, si Rolando S. ng Edmonton, at si Dioscora VG ng Virginia, USA. Siyempre, meron pang pahabol. Si Raymond N. Si Raymond N. ng Dubai. Maraming salamat po. Nasasalamatan, special thanks kay Raikal Sabiran. Si Raikal Sabiran, siya po yung gumawa ng ating intro na Bagong Lipunan. At si Jose Lito Boy Sarmiento, siya naman po yung nag-volunteer, nagawa na ako ng cover page. Yan po ang nakikita ninyo naka-blue. At mayroong spacecraft, may UFO, at bandila ng Pilipinas. Yan po courtesy, yung artwork na yan, courtesy of Joselito Boy Sarmiento. Okay, batiin muna natin ating mga early tuners. Palagyan natin ginagawa dito sa WOTN. Okay, nandyan si good evening kay Arnel Villarmino, kay Vince Redava Montoya, kay Ehina Mendioro, kay Rosilo Haban, Sita Jose, kay Ami Sota Sager Mangpoy, Jennifer Kadungog, Jobel Dayanan, Cynthia Concepcion, kay Maylin Herasimo Balyosa, kay Alan Milebo, Samuel Sabado, kay Ren Vey,
Looks like another extremely interesting topic. Kay Vidalin Coriano Aquino. Naniniwala si Vidalin na nasa Mindanao nga ang Land of Promise. Kay Judelin Toribio Carriaga. Donato Red. RGDXZ Ibanez. Erlina Royal Ronald Grace. Burns Gonzalez. Ariel Lacaneta. Conching Natividad. Good evening. Andel Gina, good evening din sa iyo. Rosilo Aban, Joven Peñares, Ani Isanan, Joric Ramirez, Rodolfo Hipa, Eka Zerep, ay, bago yan. Perez. Bagay na profession mo, maging Zerep ka, Serep. Joke lang. Daniel Estariha, Mark Joseph Ibaho, kay Gamali Lambus Rafael, kay Michael Mirafuente. Mike, kamusta ka na dyan? Kay RJ, kay Jeric Bueno, kay Adriano Gonzalez Lindo, kay Delia Agustin. Good evening, Delia. I'm glad to see you dito sa live. Kay Ara Oridina, kay JV Gold Rana, kay Nagali Leba, kay Joe Magsayo, Gary Liagas. Good evening. Kay Giselle Giswa. Good evening. What nyas? Pekon nyas. Maharlika Tribe. Sir Neri, Sabah, Malaysia. Kamusta kayong lahat? The incoming Maharlika Federal Nation. Adrian Diaz. Nagali Leba. Si Captain Sparrow. Good evening sa tanan. Nancy Abaygar. Tabeta Tolentino. Wengay Atienza. Elmer Valle. Architect Elmer Valle. Kay Amali Lambus Rafael, kay Marijo Kunanan, Ayete, Negali Leba, Nestor Corpus, kay Gudoy, malapit na Gudoy, Elma Victa Peralta, Renve, kay Noemi Reyes Urbistundo, Ana Mizizar, Tess Giango, Danilo Rabera, Army Lones Bote, Gary Asayas, kay Crypto Magnet, si Mel, maraming salamat Mel, Ermi Viterbo, Malval, Nancy Sota, tapos na ba si Hamali Rafael, kay Cecil Takahashi, ay Cecil, salamat, Violeta Cardenas Lacudine, Alberto Milo Llaneta, Mika Tani, watching from Japan, Crisostomo Ibarra, good evening sa iyo. Long time no hear, Crisostomo. Mabuti naman at nakita mo na. Oo. Bumalik. Carlos Arganda. Kay Mary yan. Hi Mary, may nagpaparegard sa iyo. Somebody is extending his regards to you. Regards daw. Gibson Trinidad. Maiciel Bendijo Villaluz. Hermi Viterbo. Estoy Estrada. Rosie Sotelo Gavanes. Kay John Andrew, Elma Peralta, Jule Marie, hello, Jule Marie, salamat, a long time no hear, David Song, Joselito Luang Dinulan, hi, long time no hear, at hindi matagal na tayong hindi nagkikita, Joselito, at BNX Buadi, Adam Umaga, Omega, Roberto Aguilar, Marites Quimado, Tabeta Tolentino. Ay, Abdul Basit Dilangalen, magandang gabi sa inyo dyan. Abdul Basit, Romeo Pisaras Angelo, Hari Udpaga Reyes. Naalala ko tuloy sa Angelo Reyes. In General Angelo Reyes. Hindi naman daw pala nag-suicide yun, hindi naman pala talagang namatay. May nakakita daw sa Amerika, long hair. Hindi naman daw talaga nag-suicide, kunyari lang daw yun. Totoo ba? Okay, Angie Reyes. Okay. Kaya daw yung mga naiwan mo, hindi naman daw nagluksa. Lilita Fabro, good evening Lilita. Chris Busa, Maiciel Bendijo Villaluz, Ferdinand Odivelas, Victor Cañeta, hi, good evening sa iyo, Kuya Vic.
Ludivert Solomon, Evelyn Valenzuela, Miasco Fernan, Raul Sionosa, Roberto Torrejos, kay Japanese, Robert Tayag, Miguel Luberia, Maylin Hirasimo Balyosa, kay Dudong Gumaru, Rosalina Revilla Salayo, Sena Ilaw, Melmor Takod, Mario Berzuela, Jeric Bueno, okay, tapos nito sila. Kay Jong Nasino Beronilia, kay Emily Milienos, Nosali, Yamago, Map Raymars. Okay, sige, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ating pong tatalakayin ngayon itong tungkol dito sa na ano ko na kanina, na pagpauna ko na tungkol dun sa mapa. Ito ay spiritual scan. Hindi ko mamaya alamin nun natin kung ano ibig sabihin ng spiritual scan na termino na kanilang ginagamit. Ibig sabihin nun yan ba ginamitan nila ng psychic para ma-plot at mabuo ang ganitong illustration. Mamaya alamin po natin. Tatawagan po natin si Datu Zeus Diaz. Datu Zeus Diaz ng Eagle Starlight Kingdom of Langkunuyan. Ako inirang nilang Datu din . Inilang nila akong Datu sa kanilang samahan. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, sabi ko, ang pangalan ko Anton Ari. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, ako inirang bilang Datu Armani. Ang ganda ng pangalan. Datu Armani. Okay. Itong mapa natin pinakita, hello? Hello? Datu Zeus, standby. Itong dati itong ating pinakita na mapa, may kaugnayan pala ito doon sa tinatawag na reverse key program. O yan, papaliwanag natin papaliwanag ni Datu Zeus kung anong kaugnayan nito sa reverse key program. Ayan. So, importante na malaman natin to. Ito yung ating tinatalakay ngayon ay patungkol na ito sa undocumented wealth of the nation. Yung documented wealth of the nation, yan po yung may kaugnayan dun sa mga kaganapan at mga nangyayari sa Zimbabwe. So yun po ang area na binabantayan natin na madeklara ng Zimbabwe na opisyal, yung kanilang currency ay magpapalit na, ay gold back up na, at nang sa ganun ay umusad na yung global currency reset at yung tinatawag na redemption at aapaw na ang pera sa Amerika, sa China at syempre dito sa Pilipinas. Okay. Magandang gabi sa iyo, Datu Zeus. Good evening. Oo. At maraming salamat at ipinagkatiwala mo itong imaheng ito sa akin. At para nga sabi mo para magkaalaman na. Anong purpose na ito inire-reveal na ninyo sa kauna-unahang pagkakataon sa publiko? Isinasa publiko na ninyo? Ito po ay nagawa nung nireveal ito ng February 6, 2019. Ito lang, recently lang. Ngayon, ito ay ginawa ng isang emisyaryo ng ating Panginoon sa Promised Land, Mindanao. So, ang may kaugnayan itong implementation nito. Hello? Sige po. Ang key po dito yung the International Reserve of the Philippines and the world. Ito po ay ang Redeemer's Copy ang binasihan dito at itong reverse key program na nandun sa nasusundin natin sa Redeemer's Copy. Ito ang reverse program. Okay. Bago tayo dumako sa reverse key program, itong pag-plot nito, paano ito na-acquire? Yung tinatawag na acquisition, image acquisition. Ito ba'y ginamitan ng psychic powers, spiritual way, spiritual manner, guided ba siya ng
tinatawag nating spirito, encantado, ano po? Ano po ang ano nito? Ano po ang naging basihan? Spiritual guided dito na isip ng bata na nagawa itong 6 straight days walang tulugan po. So makakausap po niyo maya-maya yung mismong isari namin known as the spiritual scanner ng Eagles the Light. Oo. Ngayon, kaugnay dito, ito nga programa, paano i-implement dito sa buong mundo. Ang alin po? Yung alin po? Itong mapa? Yung laman ng mapa? Yan mapa na nakikita ninyo na naka-flash yan ngayon. Ito po yan ang yung dating Lost Paradise ngayon magiging the Lost Paradise and the Paradise Regime. Yan po ang mapa ng ilalim ng Tabong Mindanaoan. Yan po ma-explain yan sa inyo dahil yung aking isang kasama na nandun ngayon sa Tagum by a few minutes siya ang mag-explain itong playlist. Okay, sige. Dahil siya dumaan ito sa kamay niya. Oo. Siya yatang gumuhit nito, no? Dito, siya ang gumuhit. Ang naman dito, full implementation of activities. Okay. Oo. So, ito nga, nandito ngayon, naka-prepare na ito lahat. Yung corporate account, yung metallic account, cash deposit, and real estate account, at saka itong Redeemer's Copy. Ano po yung Redeemer's Copy ho ninyo? Ang Redeemer's Copy, ito yung international reserve of the Philippines and the world. Okay. Ito po ay dati nasa pangalaga ng HSBC at saka UBS. So, ang kwan dito is the backup para mabuhay ito. So, ngayon, ito ini-reveal through this map. Okay. So, ito pong pinakita nating mapa kasi ito ang ating focus ngayon. Itong mapa, ito is spiritual scanned copy ng map. Although kung titignan natin ito, susuriin natin sa isang ordinaryo, sa isang plain sight, hindi natin masasabing spiritual scan dito o psychic ang gumawa. Parang detalyado, intricate at talagang papasaho ito na sasabihin talagang ginamitan ito ng satellite o something nakasisilip dun sa ilalim ng lupa, no? Yun lang aking impression, Kasi ang planner, ang master planner talaga niyan yung nagplano nung kumbaga ito yung pinano nung araw na ito yung nawala na kingdom. Okay. Kaya ang mga nakadetalye na po yan, pati yung mga location, mga mga coordinates para maintindihan na ng tao. Okay, na sige. Ito ang susundan dito natin. Ito nakalagay dito. Pag-discuss na ang kanya. Dahil siya na ang nag-reveal. Not anybody na ang nag-reveal. Siya na mismo ang may-ari. Eternal wealth of the Creator. Ito na. So ito po, kung sa iuugnay natin sa mga kalakaran ngayon, sa institutional scenario, ito ay mga undocumented ho ito. Hindi pa ho ito nalalantad ever since. Di po ba? Hindi po yan. Walang ang na yan, hindi yan revealed kahit sino. Dahil yan, nakita yan sa atin, eksaktong mga distansya ang mga location yan. Dahil ang sabi niya, ang message niya sa atin, we are prepared for a window time ng yaman niya. Ito lang ang pinagagamit sa atin. So, kung tutuusin niyo, mas malaki pa ang inventaryo ng
pag-aari ng ama. Oo. Okay. Kaya itong documented natin na complete denial na ang ginagawa ng mga bangko dahil hindi nakakayanin nila. Dahil kung tutusin mo, bibilangin mo mga zero, nasa infinity na po yan. Kaya tayo, naghahanap ngayon ang buong bansa ng backup na ginto na andito na sa atin. Okay. Binalik niya yan. So, ang totoo po dyan, binalik niya na lahat. Ito, Dahil siya ang may-ari niyan. okay, pero hindi pa ho ito na-explore. Wala pa ho nakakarating sa ilalim. Lilinawin lang ho natin. Tama po ba? May nakarating dyan sa atin. Nag-iisa lang po. Yan ang pinaka-inisary na nandito, ang chairman ng Starlight. Isa siyang tribo ng Subanon. Si Dato Rudy Kaya Bulusan. kung tutusin mo, backtrack mo, ang history ni Adan, si Adan ay isang Subanon. Parang pinababalik tayo doon sa unang panahon. So, to the present and to the future. Okay. Ito na. okay. So, Ang paano? ipapahiwatig na niya. So, Siya na paano? mismo ang may-ari ang mag-i-reveal. So, Kaya paano? mag-ingat po tayo lahat yan dahil ito po ritually guarded. Dahil yan, hindi lang, nakita lang yan sa atin, inabot natin yung kahirapan, naramdaman natin, pero on the rescue siya. On the rescue. On the rescue siya ngayon. Kaya may first chance of God's blessing, which is the humanitarian project. Doon na tayo papasok ngayon sa reverse key program. Hindi ko sabihin na reverse key program, sisimula tayo doon sa pinakadto. Okay. So, this time kasi, Bago po ma-interrupt lang kita Dato Seyus, bago tayo dumako sa reverse, sa kanila. Pinabayaan natin lahat ito. bago So po tayo, this time, ang Dato. message, Dato, Apo. sandali. Bago tayo dumako sa reverse key program, nais ko lamang paki-establish lang naman po yung link, yung relationship ng mapa doon sa reverse key program. Gaano ho kahalaga yung reverse key program doon sa maisakatuparan yung laman ng mapa na yan? Ito kasi yan na pinakita yung yung Eden Los Limoria na nandun ito sa Redeemer's Cafe. Na ito ang hinihintay na mag-guide po sa atin. Dahil itinuro itong RKP na ito of the touch minute codes ng future butterfly. Kaya doon tutusin mo ito, nag-link itong dokumento ito na paano ma-implement itong reverse key program. Tapos Eden na Los Limoria Pundo. Ito na Garden of Eden. So makikita po ninyo yan, mas ma-explain sa inyo yan. Nililink ko po namin lahat na dokumento as basis. Dahil hindi man kami po pwede na mag-invento nito. Dahil guided po kami or spiritually guided kung paano ang pinakasimple ma-implement ito for everybody. Na walang mambuli isang bansa, mambuli ng isang bansa. Maaalis mo yan with the implementation. Ayan, naputol. Yung globe na unlimited na may limit. Okay, na-establish natin yung link ng reverse key program dito sa mapa. So, papaliwanag muna niya yung reverse key program. Dato Seyus, nakikita ngayon sa screen, itong dalawang pinagbaliktad na reverse key program na illustration. No? Yun, dalawa yan. Dalawa ito. Yung sa yan sa buong mundo nag-circulo. Walang nakaka-interpret po niyan. So, ano ang interpretation niyo po dito kaugnay doon sa mapa? Sige po. Yung ang link yan po, kung sino-sino ang involved yan. Doon sa link yan. Dahil kung wala kang susundan na mapa,
o susundan na paglalagakan, yung paglalagasan, hindi mo po yun makukuha. Dahil yan, pag-aawayan yan ng lahat. Kaya ito, ang lahat na mapa ng buong Mindanaoan, meron yan mga stations ng mga train dati ng highway. Ngayon, yung mga big deposits nandyan. Kaya siguro ang future pa natin dyan dahil ang Mindanao, ang mapa na yan, nandyan nakalocate ang 3 World Bank na gagawin dyan. Tapos nandyan yung Lemuria, naging Garden of Eden yan, the Lost Paradise. Dahil meron dyan naman nakikita tayo yung parang puso, that is the Seven Spirit Castle. Okay. Tapos dyan, may isang kwan din dyan. Hindi man masyado makikita, pero ang full blow ng mapa na yan, kung i-relate mo dito ngayon sa Reverse program, sa programa, paano i-implement, everybody is encouraged to participate to the local intermediaries and international intermediaries. Kaya pagtutulungan po yan ng UN Group, World Bank, IMF, Federal Reserve, Lloyds of London, Bank for International Settlements, and Pentagon po ang kasama namin dito sa ground. Kaya ang Reverse program sa implement natin, ipinadala na po namin ito kasama ng itong mapang ito. So, Kaya hindi tayo mawawala kung ano ang susundan natin. Dahil sa ngayon, maraming nagtitrain. Mawawala na po yan dahil yan. Ang totoo po lang lahat yan, maraming claimant na loob ng kulungan. Sa local at saka sa international. Dahil yan po ng lahat na yan, nakalak. Ngayon, it's open na. Dahil dito sa sa programa na ito. So, we are working now para ihayag na ito ang first God's blessing, itong first tranche. So, ito 6666. Bali 24 trillion US dollar po ito. So, ang isang 6 trillion US dollar, mapupunta po ito sa World Bank Group and UN Group para dito sa third world countries. Simultaneous po yan. Hindi yan basta dito lang sa Pilipinas. Well, ang another 6 trillion US dollar, ikukuhan po ito kay Pope Francis. Dahil ito po his holistic charitable mission. Ang isang 6 trillion naman po, ito yung for recovery of the Philippine land title. Ito yung 01-4 protocol. Since time immemorial, agreement na po ito. Na lumabas na ngayon. I-settle natin ang land tax maturity before May 2019. Pinaliwanag po namin maigiyan sa Bangko Sentral at saka dito sa OSG natin at saka sa Department of Justice. Na i-settle na ito ngayon. Dahil this will serve ng local and international for our sovereign independence. So, yan po ang igagastos niyan. At saka itong another 6 trillion, this is rebuilding the entire Philippine Island using the spiritual scan map of project as the master plan. Kaya yun ang initial na binigay sa atin. Ang printing po of the US dollar currency note, automatic po ang 10% mapupunta sa Amerika. Si Donald Trump po yan. At his supervision. Kahala na po siya. Dahil as to the respect of the US dollar currency na nakakabit po sa ginto. Kaya hindi man po pwedeng wala ang
ang Amerika dyan dahil sa kanila Yeah, that's right. currency Pero na yan. siyempre, Oo. kukonsider pa natin dito kung kailangan. Kung may pangangailangan sa hinaharap. Halimbawa, malaki man yung reserve natin, matungkab man yan, mapuntahan man yan sa ilalim, pero kung hindi pa naman kailangan ng sistema, reserve lang muna yan, di ba? Hindi na po ito pwedeng i-reserve. Ito po iikuan na dahil pangangailangan na ito ng buong mundo. Oo. Dahil kung hindi ito gawin kaagad, mag-aaway-away yan. So, paano dahil, ito? Okay. Dito sa interpretasyon ninyo sa reverse key program, ano po, saan ho kayo naiiba sa interpretasyon ng mga ibang interpretasyon mo? Naiiba sa ano po? Sa interpretasyon ninyo. Paano naiiba yung interpretasyon mo? Naiiba yung... Oo, yun ang gusto kong malaman. Kung paano naiiba yung interpretasyon ni Dato Seyos dun sa interpretasyon ng iba. Kasi sabi niya ayusin ko muna ito, nag-globat Ang sabi kasi niya na-discern niya, na-decipher niya itong reverse key program. Pero kulang pa yata sa paliwanag para maunawaan ko, no? Ito, sabi ni Alan Milebo, in train subway with 10 floors underground to the dug at to be dug by Japanese company using boring drill machine. Wow. Siyempre, sigurado, baka may ano diyan. May agenda yan. Saan ba yan, Alan? Saan ba nila gagawin yan? Saan ba nila isasagawain? Sa Luzon o dito sa Mindanao? Kasi dito sa Mindanao, medyo critical na yan. Kapag nakita nila itong mapa, siyempre, kailangan maprotektahan. Gayong meron na naman daw nagbabantay dyan. No? May nagbabantay dyan sa mapa, ayan. May higante, may cyclop, may nasabing nagbabantay. May cyclop, may giant 1, may giant 2, may giant 3. Ayan, ako. O kaya itong cyclops nasa entrance guard of the bunker around 48 feet in height. Wow. Naglobat ako kaya hindi ko siya matawagan. At tapos yung Rocky Titan Treasure Guard 66 feet in height. At yung Giant Mountain Watcher 21 meters. Talaga naman. Hindi ito basta-basta daw na mapapasok na lang. Okay? So, yan sa mga konsiderasyon, yung mga nagnanasa. O yung may mga nagpaplano, nakakanilang puntahan o kapag nakita itong plano, itong mapa, ay pa mag-on yung aking cellphone. Ako. Sige, basahin ko muna natin itong itong mga message ninyo, ha? Pasensya na naputol yung aming conversation dahil naglobat yung aking cellphone, hindi naman ako makabalik. Hintay lang muna natin. Good evening, Anton, from RTR, Agusan Norte. Good evening, Cheryl Malye. Ito mga comments dito. Bagay sa iyo, Dato Armani. Yung alin, yung aking yung aking t-shirt na bagay, ha. Pro Yossi yan, Pro Yossi. Teka muna. Hindi ako makabalik. Ayaw talaga, ayaw nang bumalik. Something is wrong. Okay. Ayaw na mag-on yung aking cellphone Dato Yossi daw dapat ang aking pangalan. Pakitanong po kay Dato, bakit Mindanao lang po ang nasa mapa? Yun nga din ang katanungan dyan, Elmer. Bakit Mindanao? Siguro taga Mindanao kasi sila. Pero hindi ba karamihan ng mga napapakinggan natin, particular dun sa mga God culture, particular dun sa mga ibang salaysay, sa Mindanao din. O gaya dun limbawa sa
sa samahan ni Ruben Icleo. Mindanao din ang promised land nila. Okay, nagbalik na yung aking cellphone. Dato Armani, Dato Armani, Erlinda, salamat sa pagpuri. Kay Rendon RV ng Kuwait. Saan po ang pintuan ng Limuria? Mamaya sasagutin ni Dato Susi yan. Dato Zeus, bago ko tawagan si Dato Susi, nandiyon na kaya siya? Nakarating na kaya? Siguro in just mga 10 minutes pa siguro. Okay. So gusto ko maliwanagan pa dito sa relationship nitong reverse key program. Nasabi mo kasi na you were able to decode the reverse key program. Na-decipher mo. So paano mo ito na-decipher at ano yung context no, yung laman ng iyong pagkaka-decipher nito? Ang kasi nito, ang na-decipher namin ito, maraming binasihan po ito. Number one is the Tadhana. The Tadhana book. It was a book since time immemorial. Ito na yung ni Ferdinand Idelin Marcos Sr. Before Ferdinand Marcos, the former president. Kaya ito, may naunang Marcos. Before Rizal. Kaya ang book na po yan, nasa possession po namin yan. Angel Starlight na ibinigay to an spiritual kuan. Kaya nakasurface yan po sa amin lang dito. Para yan. Hindi. Doon namin nabasa na decipher na ano ang literacy program na ito. So ano? To solve poverty worldwide. Pero anong interpretation nito? Yung question mark, binaliktad mo dito sa ibaba. Tapos yung question mark nandun sa itaas. At may triangulo. Meron kaming separate narrative interpretation yan. Point by point yan. Maaari mo bang may paliwanag sa amin? Program, nandito yan, hindi man namin pwedeng iladhan yan. Kung sino ang interested, kumbaga, for your eyes, ang narrative pagka-decipher niyan. Itong sinasabi ko sa inyo dito ngayon, itang sinomarize ko lang for general public to know. Okay, so as you were saying, na-decode mo siya pero hindi mo siya ma-explain fully at the moment. Ngayon, dahil kung gusto nila mapuntahan ito, may actually maintindihan. Naintindihin nila. Ready po kami. Pero we could not be happy. Kasi hindi mo pa naipapaliwanag sa akin yung relationship nitong reverse key program. Doon sa yung direct relationship, yung direct relationship ng reverse key program as illustrated doon sa mapa. Siyempre naintindihan natin yung mapa para sa humanitarian purposes. Nakakailanganin ng visual. Visual yan. Na makikita nila ano nagagawin ng highways and bago po yan ang mga highways yan, hindi yan na mag-connect sa mga political roadmap natin. Kung ano yung discernment mo dun sa decode na discernment mo dun sa reverse key program, hindi mo pa nahayag, hindi mo pa mahayag. Ano? Okay. Ay sus, naputol. Tawagan muna natin si para magpaalam tayo. Dito na, dumating na yung spiritual scanner. Okay. Hello, Dato Zeus. Nakarating na si Dato Susi. So, to wrap up, ano mang mga gusto mong ipahabol? Ganito na lang. For other, siguro, time, dadagdagan natin ito dahil yung future development programs at saka yung how to protect the eternal wealth, sinigay na rin dito sa atin.
Ah, So, tapos kung ano ang gagawin ng future undertaking ng bawat bansa para hindi na maghintayan. okay. Oo. Sige. So, yan tatlong items siguro sa next time na natin to give way dito kay Dato Susi. Dahil siya mas mismo ang explain itong Yeah, lot yeah. of secrecy. Dahil sa kanya yan dumaan. Sige, sige. Opo. Tawagan ko na siya Okay. ngayon. Maraming salamat sa iyo, Dato Zeus. Thank you, Anton. Okay. Sige. Ayan, si Dato Zeus Diaz ng Eagle Starlight Kingdom of Langkuno yan. Okay. Tawagan natin si Dato Susi. Dato Susi Jason. Siya yung may guhit nitong mapa na ating pinakikita. Hello? Hello? Magandang gabi. Magandang gabi. Dato Susi. Si Dato Anton Yes, Israel. speaking. Dato Armani. Okay. Sige. Nagpapasalamat ako kay Dato Zeus at kay Dato Rudy, siyempre, sa inyong ipinadala sa aking mapa. No, ito spiritually or spiritual scan ang tawag po ninyo. Maaari nyo ba maipaliwanag? Ano po ang spiritual scan? Dahil po ang ginagamit namin ay meron kaming kumbaga parang scepter dahil spiritual scepter yan. At andali, parang nagba-bounce back ang boses ko. Hindi, sige lang. Tuloy mo lang. Okay naman dito. Okay lang. Tuloy mo lang. Ignore mo na lang. Ay meron akong hinahawakan na tatlong stick, kumbaga. Dahil stick ito kung tingnan, may wood. Pero may design ito at nakatatak yung 777 bawat stick. At ito'y binigay ng espiritu na ito talaga ang gawin. Gagamitin yan sa hanap ng mga bagay-bagay na related sa eternal wealth. Mm-hmm. At bawat isa niyan may sariling icon. Yung una ay sa forehead ng kung saan hinahawakan yan, merong nakadesign na mga mata. Oo. Representing God the Father. Okay. Dahil siya yung nagplano ng lahat. At kitang-kita niya sa eternity. Okay. At yung isa naman, yung icon ay ang pangalawa yung cross. So, nagre-represent yan sa anak okay. ni Jesus Christ. Siya yung nag-execute ng plano. Okay. Kaya nga, napunta yan dito sa sanlibutan. Okay. Para kapag gamit mo yung mga tools na yan, anong nakikita mo? May movement kasi yan eh. Yung isang kamay ko ay nakahawak. Tapos kung saan niyang gagalaw, yung isang kamay naman ay sinusundan lang ang galaw at tumahawak ako ng pen para ma-shape yung lahat. Okay. Kung ano yung galaw. Pero bago mangyari yan, may code talaga yan. Kung i-shorten lang natin sa code, yun ang code ng 777. Bago gagalaw yan. Sige. Dahil lang yung 777 na yan ay spiritual. Okay. So, bakit pinangalanan mo itong The Cloth of Secrecy? Dahil nang naisagawa yan, ay tinawagan ko ang firma ng Eagle Starlight. Dahil siya lang ang
makapagbigay ng revelation tungkol dyan. Dahil sa spiritual naman siya ay manpadayag, meaning mag-reveal siya. Siya ang bibigay ng revelation tungkol sa mga guidance galing sa itaas. Nang ginawa ngayon, malayo siya, nakapunta na siya ng Manila. At noong January 29, hindi pa yan tapos. Mm. Ang naisagawa pa ay yung mga 66 malls Oo. na naka-encircle dyan sa mapa ng Mindanao. Okay. Bali ilang buwan mo to ginawa? Bagi ilang gaano kahaba o gaano kaiksi yung period ng exchange of information sa inyo? Yung kumbaga yung period na finifeed yung information sa iyo ng espiritu. At 2 gabi yan, tapos yung final, pangatlong gabi, hindi ako nakatulog yan dahil hindi ako pinatulog eh. So ibig mo sabihin Kaya buong gabi yan, tatlong gabi mo lang to ginawa? 3 gabi. Wow. Tapos itong mga ley lines, yung tinatawag yung ley lines, yung mga guhit-guhit niyan, no? May mga ley lines, mga intersecting lines. Oh, bago yan na isagawa yung linya na yan, dahil yun ang panghuli eh. Tinawagan yung expert sa mga measurements. Merong isang engineer at architect. Oh. Dahil naka-scale yan eh. Pagkatapos, na-project na lahat. Doon na-conclude na lahat pala ng mga ito, dahil nandyan yung measurement ng mga molds, kung saan nakaposisyon, yung measurement ng mga treasure, yung mga biggest deposit, Oo. yung position ng mga tinatawag na mother beam, Oo. kung saan yan ang pinaka-center niyan. Lahat yan may mga linya na nakaproject na nag-intersect yan. That's right. So, merong intersection. Kaya tinanong yung intersection, bakit ba ito? Binigay yan ang Lost Paradise na yun ang pinaka-center. Okay. Nung nakausap mo yung spirito mismo, indirect communication ka dun sa spirit na nag-utos sa yung gawin mo to. Nasa isip yan, sa mental telepathic yan eh. Kilala mo, may pangalan ba siya? You don't have to mention his name. Dahil na-describe lang ng pangalan. Okay. Noon pa man, tinanong ko na yan. Hindi naman maibigay yung pangalan. Okay. Dahil hindi pwedeng ibigkas yan eh. That's right. Now, ano sabi niya sa'yo? Kumuha ka ng mapa ng Mindanao? Siyempre, yung Ito una-una nga, yung spiritual roadmap, yun ang una. Tapos yung sa Mindanao. Para maipakita na saan talaga yung Lemuria. Hindi nga ako nakapunta ng Lemuria, pero yung chairman ng Eagle Starlight ay nakapunta. Ibig mo sabihin, At na-confirm. Ano ang working mo nito? Ano yung working paper mo nito? Blankong may mapa ng Mindanao. Yun doon ka nagsimula and then ginuhitan-guhitan mo na lang. Ganun ba ako? Ganun ba? O pati itong mapa ginawa mo pa rin? Ginuhit mo pa rin ito mismo? Yung mapa mismo ginawa, sinusundan lang yung galaw. Sinusundan lang ang galaw. Kaya nga, live yan eh. Yung may mga witness yan. Ibig mo sabihin, pati itong mapa, ikaw gumuhit nito? Lahat? Opo. From Opo. scratch ito? From scratch? Opo. Direct yan eh. Kaya, yung sinulat nga kung anong sinulat yan, minsan may mga yung pag-sulat hindi mabuo, parang magkamali-mali yung letra dahil walang repetition kasi yan eh. Oo. Kasi pero itong pagpa-plot mo, halimbawa, yung pagpa-plot mo nitong isla ng Siargao, accurate ba ito sa actual map? Pwede naman yan i-refer yan dahil meron naman grid yan, yung longitude at Okay. saka latitude. Okay, so May measurement yan eh. impressive ha? Kaya makuha yan ang degrees. At saka yung distance dahil nakascale nga yan. Oo. So, Tapos meron kaming isang combination dyan
Yung mismong engineer na nag-check, si Engineer Sabod, isang civil engineer, nang tiningnan niya dahil kinumpute yung pangalan sa birthday niya sa yung cabalistic numerology, lumabas na yung pangalan niya sa birthday ay 188. Meron dyan na naka-project na linya from the center of the Lost Paradise, yung merong heart, papunta doon sa Lemuria, ay ang distance niyan ay 188 kilometers. Uy. Kung hindi ako nagkamali, wala sa akin yung mapa, ay 44 degrees yan. Ito may heart dito. Tapos ito yung yung heart. yung sentro. mismong linya, doon sa mismo nakatira. Ito Sa may heart. palay mismo. Ito. Kaya nga, nag-wonder siya eh. Dahil itong tao, panghuli man ito ginawa ng Diyos, itong mga una, the first 5 days, lahat ito para sa tao. Kaya nga nagmat yan sa tao. Lahat ng mga plano ng Diyos sa eternal purpose na sinasabi sa scripture, magmat yan sa tao. Lalo na sa mga chosen few na sinabi ni Rizal at kay Marcos na may fighting faith. Nandun yun nakalagay. Okay. Itong heart na to na illustration, malapit ito nakalagay yung Bukidnon. Tama ba? Sa Bukidnon. So, baga kung ito yung pinakasentro. Opo. Now, anong meron dito sa Bukidnon? Ay, yung heart nga, yun na ang Council of the Seven Spirits. Yun ang pinaka-center ng Garden of Eden. Yung nabanggit sa scripture. Yun yung Lost Paradise. Okay. Itong tingnan nga yan, sa na-observe namin na lahat pala ng plano ng Diyos, kahit sa mga nature, yung minerals, o yung mga treasure na naka-set, at saka yung plano niya para sa mga projects, iisa lang pala yan. Kaya nga nagbigay ng measurement at eventually yung mga measurements yan tutugma sa tao na sinatawag ng mga chosen few. Okay. Wow, impressive to. 3 araw mo lang pala, 3 araw mo 'to ginawa, walang tulugan. At itong pinakita, pina-illustrate sa iyo. Although na siyempre ito hindi pa naman natin to na mabi-verify dahil wala pa namang nakakababa na exactly na accordingly dito sa iyong illustration. So binigay ito sa iyo ng binigay sa kanya ito ng spirito at pinagawa sa kanya para Hello Dato' Susi. Ito'y binigay sa iyo, pinagawa sa iyo para ano daw? Pakinabangan na ng humanidad? Ano po 'yon? Kaya ba ito ipinagawa sa iyo? Kaya ba ito ipinaguhit sa iyo para mapakinabangan na natin? Dahil hinimok lamang ako ng espiritu, meron talagang purpose yan. Lalo na sa pagkakaalam ko na ako mismo dati nagtaka kung saan na yon ang The Lost Paradise. Yung sinasabing Eden. Yung pala, nandito lang sa Mindanao. Kagaya ba ito? May ilan-ilan na foreigner na lalo na yung mga Jews. Pumunta nga dito sa Mindanao. Kinausap ko lang yung mga tribesmen natin. Kung sinong mga yon. At sabi nila mga Hudyo daw. At saka naghanap ng The Lost Paradise nga, yung Eden na tinatawag. At napunta sila dyan din sa Bukidnon. Kaya nag-isip din kami na totoo pala yun. Dahil ang stick na ito gumagalaw, kung saan gumagalaw, at sa huli niyan, ina-authenticate namin sa measurement. Example, yung number of moles, 66 yan. Tribal meron moles, 66. ayan. At saka yung train station na meron ding mole, 26.
Then yung kung tingnan natin sa tinatawag dito na mix-max scaling, yung micro-macro, yung 26 inches is equivalent to 66 centimeters. Tapos yung total length ng highway na yan is 1,000, if I'm not mistaken, 1,767. I-transpose natin yan sa centimeter. Bibigyan tayo ng sa equivalent na 66 inches, which confirms the number of malls na ilalagay natin dito sa Mindanao. May engineering Kaya background nga, ka ba? napaka-genius ng nag-guide. Dahil wala naman tayong kaalam-alam. Oo. Kinabukasan, yung mga dot na yan, saka pa natin yan na i-measure. Genius nga. Ikaw ba meron kang engineering background? Ang sa akin, theology kasi ako sa theologian ako. Pero itong gawa mo parang gawa talaga ng engineer o ng isang surveyor. Dahil siguro sa tumuturo sa akin noon nang nagpakita, tinanong ko nga kung ano siya. Isang spiritual engineer siya. Yun lang naman ang nasabi sa akin. Kaya siguro yung mga movement niya, dahil ako lang naman ang mag-isa, wala man akong classmate, sinubukan ko na lang doon sa actual. Kaya dahil dyan, nagkaroon ako ng passion na pumunta na kahit saan dito sa Mindanao. Dahil yun din ang guidance sa akin. Okay. Kaya sinusubukan namin kahit yun sa actual survey. Kung example, tumuturo na merong wealth dyan na nakabaon, i-measure yan lahat. Lahat ng settings, kahit yung sa pag-structure, sa walling to walling, interior at saka exterior, at saka yung mga filing doon sa mga treasures, saka yung mga daanan. Tapos i-extract natin ang information sa sign. I-authenticate natin yung mga measurement ng sign. At saka yung references sa nearest at saka farthest distance. Nag-contemplate lahat ng the same number. Kaya nga, napansin na, dahil meron din akong mga witnesses, napansin nga namin na talagang itong pagkagawa sa lahat, isang genius lang. Oo. Totoo yan. Na siya na lahat ang may alam nito. Talagang kaloob ito, kaloob. Tingnan mo, Yes. so natukoy mo dito sa mapa na to yung King Solomon's Treasure. No? Hindi na natin hahanapin mismo dahil baka may pumunta no. Although na merong mga bantay ito. Tapos merong itong 26 magnetic levitation. Magnetic levitation train. Ito Yun ba ang terminal. Ito ba dating ginagamit o gagamitin pa lang o natabunan lang ng lupa? Ano kaya ito? Hindi, yung magnetic levitation train, yun yung project na i-implement. Okay. Itong spiritual road, 16 lanes. Yun din. Yun ang binigay ng Espiritu na yun ang gawin na project. Pero itong King Solomon's Treasure, hindi ito project. Existing to. Yan, bunker yan Bunker to, okay. Kaya nga, kung tingnan natin, may mga projection, bakit nag-match yan? Kahit sa mga center ng yung daanan ng highway, meron dyan na parang triangulated siya. Right at the very center, dadaan dyan ang linya. Tapos doon papasok sa center ng Lost Paradise, kung saan yung My Heart. Tama yung term na ginamit mo, triangulated. Ito ang Eden Lost Lemuria, ito existing to. No? Kaya meron sa Eagle Starlight na dokumento para diyan. At yung chairman ng Eagle Starlight ay siya mismo yung nakapasok. Naging meron kaming connection na nag-meet kami ng chairman dahil iba yung landas ko, iba yung sa kanya. Dahil ako ay taga-city, siya naman ay taga-bundok. Pero yung mission niya, papuntang city. Ang sa akin naman, papunta sa bundok. One time, nag-commit kami. Dala-dala niya yung mapa ng Lemuria. Dala ko rin yung isang stick. At tinuro ko saan yung secret map. Interesting.
Teka, nag-trip yung aking cellphone. Uy, namatay ang cellphone. Ayun, ako. Bakit kaya, Na, ala. Ayaw ng espiritu magpa-interview. Ganun ba yan? So dito sa kanyang mapa, no, mayroong note dito, no. These words of prophecy had written a map beneath, having an enormous line of projections passing the heart of Eden. As in the time past, it was the garden of the first human being. Now it's finally revealed, padayag, to man, and whoever cling to the released words is called man padayag, who then ganyan. Eden World, Lemuria, Philippines. Mindanao contains a volume of assorted commodities with a total load of 413.6 trillion. Wow. Metric tons. Enormous nga ito. Teka muna, pipikapin kong makontak uli siya, pero yung aking naglulo ko yung aking cellphone hindi pa mag-charge. 413.6 metric tons. Tapos mayroong existing town and cities, Richcom Radar Camp, International Airport. Ito hindi natin tatanong natin mamaya pag nakabalik tayo kung itong International Wharf at yung mga international airport na to ay existing or gagawin pa lang as project. Kasi sabi nga nila, maaari man lang daw itong i-flash, pero wag na lang muna daw ipakita yung total na detalye dahil baka pasyalan. At kapag napasyalan, ay baka naman daw mapahamak dahil yan, may cyclops. Nagko-conform ito doon sa kwento sa atin ni Supremo, yung mga higante, yung mga bantay. Yan, So, hindi to basta-basta, wag mo tayo maging mapangahas. Yung sa mga nanunood na gustong puntahan, ay hindi po yan ganun kadali. Dahil ito ay turo ng Espiritu. Tawagan natin si Dato Susi. Walang reaksyon ang aking cellphone. The subscriber cannot be reached. Ayun, cannot be reached na. Okay. Sabi ni Gudoy, Sir Anton, ay baka nakita nilang mahabang tunnel ay ang daan ng tren papunta part ng Malaysia, Indonesia hanggang Australia. Yan ang plano dati ni FM, i-connect ang Pilipinas. Ito ay scan to, spiritual scan, psychic. O merong talagang nagturo sa kanya. May nagturo sa kanya. Alam niyo po si Solomon, isa po yung magikero. Magician ho yan. Meron ho siyang mga espiritong kaibigan. Nauutusan niya yung mga espiritu. Masamang espiritu, mabuting espiritu, demonyo, anghel, to his command. Kung ano gusto niyang gawin, magagawa at mapagagawa niya sa espiritu. Kaya ganun ho yan, kaya tinaring na isa sa mga geniuses at wise man. Yung wisdom niya hindi matatawaran. Yan po si Solomon. Magikero ho yan. So, hello? Dato Susi? Yes. Okay. Yes. Sorry na naputol tayo. Okay. So, ito meron ka dito existing town and cities. At Mindanao pala, ang dami palang deposit niyan. 413.6 trillion metric tons of assorted commodities. Ganun po ba yun? Opo. So, assorted na yun. Unreported ancient treasures. Opo. Bunkers natin 7,777 all in all. Opo. So, sino pong may sabi sa inyo ng ganun? Dahil yung movement, meron niyang counting. Merong counting yan sa movement ng hinahawakan. Kaya nire-record lang kung ano yung movement niya. Pero ito, Dahil meron niyang 49 combinations. Iisa combinations na yan sa number. Bali, 7 times 7 na movement. sino po nag-reveal? Hello? Sino po nag-reveal sa inyo nito ng mga ganitong information na 413.6 Yung trillion? mismong nag-guide sa akin noon pa dahil nung pag-start ng mission ko nito,
papuntang bundok. That was 2010. At tapos, onward to 2011, doon ako nag-try na pabundok na talaga ako. Dahil nasa probinsya lang ang position ko doon, nag-move ako sa bundok. Wow. Kaya sinusundan ko lang yung sinasabi sa akin. Naputol na naman tayo. Nagtitrip yung aking cellphone eh. Ayun, interesting yung kanyang storya ni Dato Susi. Yan, para baka ito siya na pwedeng sumunod na Solomon. Dahil sa kakayahan niya, dahil sa kanyang pagkakaroon ng kaibigan na isang genius na nagtuturo sa kanya ng mga ganitong uri ng impormasyon, nagbibigay sa kanya ng impormasyon. At yun na nga kabilin-bilinan, itong anumang yaman, anumang makukuha diyan sa kayamanan yan, yan para sa katauhan. Ito, si Soros na lethal injection na, saka si Bush. Obama begging for his life. Nako, buti na nga. Ay, okay, Dato Armani, some sort of remote viewing po ba yan? Hindi. Ito parang direct interaction with the spirit. At tinuturo sa kanya on the spot. Kung makikita niyo, ma-research mo yung isang monk, na meron siyang kasalanan. Meron siyang kasalanan kaya pinanis siya. Sabi nung superior niya, gawin mo yung libro na yan. Sa loob lamang ng 24 hours, kailangan mong gawin. So ginawa niya, voluminous yung book. In 24 hours, nagawa niya. So yung mga ganun na may mga kaibigan na tinatawag na familiar spirit. Kung itong si Dato Susi ay namundok at na nagkaroon na siya ng kumbaga seclusion at nagkaroon na siya ng familiarity dun sa spirit na yon, itinuro na ito sa kanya, ni-reveal na ito sa kanya. So ganun ho yan. Ganyan din yung nangyari ganyan din yung kay Solomon. Si Solomon ay maraming minions. May demonyo, merong anghel, at kung may mga elemento na kanyang inuutusan according dun sa kakayahan ng mga elemento na yun. Okay. Tingnan natin kung makukontak natin si Dato Susi. Nakaabot din ng live, sabi ni Ferdinand Santillan. Uy, si Net. Gusto ka na, Net? Kay Jing Basenga. Good evening sa'yo, Jing. Supremo could confirm it all. Hello, Dato Susi. Okay, balikan natin ito natin. Nagtitrip kasi yung aking cellphone. Okay, so itong merong Richcom Radar Camp. Anong ibig sabihin nun nito? Ano po? Richcom Radar Camp. Magagawa ka pa ng Radar Camp o meron na talagang Radar Camp diyan? Radar Camp. Radar. Oo, radar. Kumbaga yun ang related yan sa intelligence network, kumbaga. So, parang yung word na radar, yun ang pinaka point na siya yung yung sa pick up ba kung meron bang intruder o kung ano ang meron. Lalo na yung mga nakaposisyon na network na yan ay nasa malapit sa shoreline. Okay. So gagawin mo pa to, papatayo ka pa nito pag nagkataon. Siyempre hindi naman akong tatayo yan. Yun ang gusto sa taas okay. Dahil wala namang sa tao yan, lahat yaman sa taas. Itong science laboratory, gagawin din ito. Tatayo na ito. Opo, dahil nakalagay yan. Hindi ito existing. Malaking laboratory yan. Hindi ito existing, no? Hindi yan existing dahil sa implementation na yan. Okay. Yung mga project lahat yan, sa full implementation yan. Okay. Ang mga existing, itong King Solomon's Treasure. Okay? So yung mga bunker, existing yan. Dahil yun yung nakalagay na yan. Yung future, yun yung project. Tapos yung Eden Lost of Lemuria. May comment dito. Panawagan kay Supremo kung pwede mag-comment na.
At may comment dito, sabi ni Netnet, kailangan daw ng satellite bago makagawa ng mapa. Pero ito, Net, na-acquire ito yung image acquisition na to, binigay ng espiritu na kafamiliar ni Dato Susi. Kaibigan niya na nagbigay sa kanya. Tama ako nun, Dato Susi. Malamang ganun na ang tawag natin, kaibigan din palagi yan eh. So, ganun yun. Nakapangyayari ho yun. Pag sinabi ni Dato Susi, anong kakayahan mo, kaibigan? Sabihin nung espiritu, kaya ko tang gawa ng palasyo sa loob ng isang araw. Pag sinabi ni Dato Susi, sige, gawan mo ko ng palasyo, gagawan siya ng palasyo. Ganun yung mga kaibigan natin ganyan. Na si Solomon ang nakakagawa niyan. Ayon dun sa yung meron diyan nakalagay, merong isa diyan na malapit sa Lemuria. Yung parang triangulated din ang diamond shape, tapos may triangle sa loob. Merong naka-insert na nakalagay diyan ETN-12. Ako mismo nang nagawa yan, hindi ko alam ano yan. Sabi ko lang na merong pitong sides. Tinanong ko lang yung chairman, ano ito? Sabi niya, yun ang 7 tribes ng Bukidnon. 7 tribes? Oo po. Kaya bawat tribe mayroong castle? Hindi ko rin alam yung paano yan pagagawa. Yun lang ang shape na ibigay dahil sa spiritual yan eh. Merong mga derivation yan pagdating ng panahon. External Tribal Malls, yun ba yun? ETM? Ano po? ETM ba? ETM, External Tribal Malls. Saan niya nakalagay? Dito sa may, sa may... yung external, dahil hindi yan kasama doon sa train station. Dahil merong 26 na train stations, yung external, walang train station, nasa 40 lahat yan. Kaya ang total yan ay 66. Okay. So itong ano talaga to, very pa to, no? Raw pa ito at mai-enhance mo pa ito. Sa palagay ko, mai-enhance mo pa to sa mga pagka nagkaroon ka na ng panahon na ma-enhance yung mga draft mo dito. At yan, God's Highway of Supremacy. Opo. Tapos meron pang man's false diversion of road. Ano ito? Dahil yun, nilagay na yan ng espiritu dahil yun ang gusto ng tao. Pinapakita na yun talaga pero walang match yan sa mga linya o yung measurement. Kaya hindi yan matuloy. Tapos yung saan yung makalagay yung mall, meron din yung laman sa ilalim. Kaya yung genius na gumawa niyan, alam niya na meron yan. Kaya doon niya gusto. Saka yung position niyan ng mga lugar na yan, karamihan niya nasa bundok talaga. Dahil yung project na yan ay nasa bundok. Well, talagang excellent. At genius talaga itong kaibigan mo. Sana magkaroon din kami ng kaibigang tulad niya. Ha? Matagal, siguro malawig din yung iyong sakripisyo. Talaga yung sakripisyo, ilang years ang sakripisyo niyan eh. Kaya nga, hindi naman ako obsessed diyan. Kaso lang nang nakita ko na talagang tama ito, lalo na kung yung mga eksperto diyan sa pag-measure ay nandiyan diyan. Tapos sabihin nila, bakit naging perfect ito lahat? Minsan nga, meron pang mga extraordinary na mga movement doon na may additional confirmation. Example lang, yung puno ng niyog, napakalayo, nasa mga 5 fathoms away. Yung nag-argue na engineer, nang sinabi ko na ito yung center, ba't sinabi ko yung center? Sabi ko bukas na natin malaman yan dahil merong projection ng araw. Merong nakalagay dyan na kahoy na wala nang yung talagang sadyang pinutol. Yung light, yung projection ng shadow, dito talaga tatama sa ganitong oras, bukas ng umaga. Okay. Hindi siya hintay. Ano pa yung iba? Yung mismong maliit na
yung sa amin yan, tawag yan, putot dito sa Mindanao. Mhm. Yung niyog, yung maliit. Yun mismo ang merong merong ano yung matawag sa Tagalog, yung parang may nahulog, pero ang layo ng puno. Ah. Doon mismo sa tumama sa ulo niya. At tapos doon pagkatapos yun rebound doon sa mismong center na sinasabi ko. Sabi ko, para matiyak mo yan, susukatin mo yan yung circumference. Yun sa centimeter. Tapos i-apply mo dito sa mismong forehead mo, yung sa entire circle ng ulo mo. Micmac scaling, kung tinatawag dito, micro-macro. Kung magtugma yung number, meaning yan, correct yan. Engineer ka eh. Ikaw na ang makapagsabi niyan. Ikaw ba hindi Marami kang tools ikaw ba to hindi confirm. engineer? Ikaw ba hindi engineer? Ano ka Ano pala? Theologian ka nga pala, no? Sa theology yung background. Nagkataon Theology lang. po, nasa Bible po. Pero pagka nagsalita ka, daig mo pa yata ang engineer pagka ha? So, ito bang tanong nila ito bang spiritual scan na map mo hindi available sa Visayas? At sa Luzon, wala ba? Hindi pa, dahil bago pa yan nagawa yan, January 29, Wow. itong taon lang ito. Tapos, natapos yan, ina-authenticate yan ng mga inhinyero, February 6, itong taon na ito. Nakalagay dyan sa right side, sa bottom part, merong 2 firma dyan. Okay. Yung isa architect, yung isa naman civil engineer. Yeah. Sila mismo yung nag-measure niyan. So anong sabi nila? Ang masaklap dito, dahil parang hindi na sila makaiwas, ay yung kinumpute yung pangalan sa birthday nila dahil hindi naman yan sa will ng individual na kailan siya lalabas dito sa mundo at anong pangalan para sa sarili niya. Kaya nga merong supreme being talaga na ginusto niya lahat ng mga yan. Kaya yun ang kinuha, kinumpute lahat yan, yung pangalan lang at saka yung birthday. Okay. So yung total yan, lalabas na 3 combination na number. O tingnan mo kagad yan sa linya na yan, lalabas kung chosen ka talaga, nandyan yan. Okay. So itong work mo na to is original to Ma-vouch mo na original to. Ang ano pong original? Itong drawing na to, itong mga ley lines na to, yung plotting mo, talagang original to, 100%. Hindi to yung nanggaling sa ibang trabaho. Kasi may nagko-comment dito. Hindi po. Okay. Kahit dahil ginagawa natin yan live, kahit sinong gusto, basta may go signal lang sa itaas, pwede mo makita kagad, tapos ikaw na mismo ang mag-measure. Ikaw na makapagsabi, tama o hindi. So anong sabi so far ng mga engineer na yung kinonsulta tungkol dito? Sabi nila, itong lahat pala ito, nakaplano na. Sabi ko, tailored cut na yan lahat. Tinatahi lang tayo ngayon para mabuo. Dahil nasa eternal purpose ng Diyos yan. Kitang-kita lahat yan from past, present to future. Wala namang barrier sa kanya dahil wala namang time frame para sa kanya. Yung time ay gift yan ng tao. Yun ang pinaka-first day na ginawa ng Diyos para sa tao. Kaya dyan na natin maintindihan na ito pala yung lahat. Kung pinakita natin dito sa ganitong pamamaraan, ma-confirm natin yung past, present, at saka future. Dahil totoo yung past, totoo yung present, totoo din itong future. Dahil yun na lang man ang imposible ng Diyos. Okay. Yung maging, yung sinasabi dyan na liar, hindi pwede yan sa Kanya. Kaya kung anong promise niya, talagang gawin niya. Okay. Sige. Maraming salamat sa oras at alam kong marami pa sana akong question, marami pa sana akong katanungan. Kaya lang, kailangan natin magtapos dahil nakakamaka. Okay. Abot na tayo sa 1.5 hours. Siguro sa susunod, kapag na-develop pa yung mga katanungan ko after reviewing this, ay tatawagan kita, no? Dahil ako na-fascinate ako dun sa nang malaman ko na meron ka palang kaibigan at yun ang nagturo sa'yo.
Sinabi Opo. ba nung kaibigan mo kung gaano na siya katanda? Dahil, Okay. Sabi ni Crisoso Maybara, Dato Armani, yung reverse key program kay Princess Elizabeth lang po naman na unang narinig. Okay, magpaliwanag nyo ng maayos. Okay. Sige. Ah, The subscriber cannot be reached. Please try. okay, siguro ano na yun, ano? Albert Colintan Umali, hi, April Santos. Oo, salamat din kay Rolio King. Malapit na. Malapit na lumabas yung aming pinakahihintay ni Rolio King. At yan, may reverse key program din sila tulad kay Princess. That was explained before. Fake din pala yung Holy Spirit. Messenger na lang Sir Anton Israel ang alin. Sir Anton, magpaliwanag ni Ma'am Princess reverse key. Don't make mess in the Holy Spirit. The Israeli company had made the contact with Secretary. Ayun, ako. Saan ganito ito? Intriga to, intriga. Made contact with Pinggol to help the government to have a project for sustenance. hello? Dato Susi, Yes. sige, magpaalam na tayo at sa ganun makapagpahinga na tayo at sa susunod naman. Okay. Ako'y nagpapasalamat din na bigyan tayo ng pagkakataon dito live. Teka muna, bago kita pala bitawan, ano ba dapat namin gawin? Ano ba dapat natin gawin? Magpadala na ba ng bulldozer dyan? Magpadala na ng mga equipment dyan para pasukan yan? Ano? Ano po? Padala ng ano? Bulldozer? Para mapasok yan? Pinapupunta na ba tayo dyan ng kaibigan mo? Hindi ba? Anong papasukin? Yung Lemuria. Speaking sa Lemuria, si chairman lang ang pwede dyan dahil meron siyang arrangement dyan sa mga bantay dyan. Kaya nga, na-challenge yan sa buong mundo na pwede mag-window time for 2 hours. Pwede yan i-satellite dahil meron dyan control ang mga bantay dyan. Tanggalin nila yung control, pinatawag lang yan ng control. Tapos yon, pwede na for 2 hours yan ma-view through satellite. Pero kung gustuin man na talagang makita mo yung 3 million metric tons, pwede rin yon. Pero may mga usapan yan. Ano ang intent kung bakit papasok ka doon? Kaya may arrangement dito sa Eagle Starlight. Hindi, kaya gusto ko Hindi rin naman malaman. kung basta-basta papasok kung sino dyan. Ano rin ang intention ng mapa kung hindi natin gagamitin? So ano bang intention yan? Yun ang mga backups. Okay. Hindi naman i-extract natin yan. Okay. Kaya nga dito sa Bukidnon mismo, merong bunker dito. Pwede ka makalabas. Sasabihin sa'yo ng keeper, sana maging pera na yan. Kinabukasan, nang makarating ka na sa doon saan mo ibibinta yan, biglang Maging bato. hindi maging bato. Parang nag-flop siya. Tapos babalik doon sa bunker. Ayun pala, yung mga giant pala ang kumukuha, hindi lang makita ng mata ng tao. That's right. Ayan, si Raymond Donatos. Good evening, Kanto. At least nakahabol ng live. O yun nga, yung mga higante, mga engkanto, yan ang namamawi, binabawi nila. Okay. Meron ng airport dyan sa gitna ng jungle, hindi natin makita with our naked eye. Okay. So, sige. Naintindihan ko na. Yan bang window time na yan, pwede kahit sino pumunta? Halimbawa ako, pwede ako sumama kay chairman? Pwede, pero merong pipirma ka talaga doon. Kung anong mangyari, walang... siyempre, dapat ka magpunta doon, guided ka na. Alam mo na talagang guided. Okay. So yung mga lakad namin palagi, kino-confirm namin dyan sa itaas kung kagustuhan niya. Okay. Dahil madisgrasya ka talaga kung ikaw yung kagustuhan mo lang ang matuloy doon. So, hihingi tayo ng mga signal doon sa itaas. Okay. Dahil siya naman talaga ang may-ari niyan. Siya ang nag-control kahit yung sa time frame natin. Siya ang lahat.
Okay. Sige, maraming salamat, Dato Susi, sa oras na Yes, yung sir. ginugol para ngayong gabi. Okay, thank you. Okay, salamat din. Dato. Binigyan niyo ako ng pagkakataon na maikwento itong, lalo na itong nagawang mapa. Okay. Sige, maraming salamat. Okay, sige, God bless. Ayan, si Dato Susi ng Eagle Starlight, Kingdom of Lang Puno yan. Ayan, no? Kaya kagagawa lang ng mapa nung January, katapusan lamang nitong January, 3 araw pala nila itong 3 araw niya itong pinagkukulan pinagkukulan ng oras para mabuo, no? So may mga nagko-comment, sabi naman ng iba hindi raw sila naniniwala. Sobra daw 400 trillion metric tons. Mas mayaman pa tayo sa Zimbabwe pag nagkataon, ha? Kasi mas pinakamayaman daw sa natural resources ang Zimbabwe ngayon. Tigaon, Manubo, Umamyan. Okay. Saan ka ba sa Mindanao? Scammers are everywhere. Hindi naman natin yan. Huwag naman natin ganyan. Kinopya yung reverse program ni Princess tapos pinalitan nyo ang pangalan ng foundation nyo. Meron ba doon? Meron ba? Kinopya lang. Okay, good evening, Sir Anton. Nasa internet lang kinuha ako. Kumuha nun. Yung pinakita kong reverse key program sa internet ko lang yung kinuha. Hindi galing sa kanila. Yan. Sa internet ko lang yung kinuha. Paglilinaw lamang. Okay, bueno. Siguro yan na muna ang pangalan ng chairman ay si Chairman Rudy Bulusan. Rudy Bulusan ng Eagle Starlight Kingdom of Lang Puno yan. Okay, sige. Tayo'y mag-good night na. Magandang gabi, nalita ko, sabi ni Jervius Eti Kagas, watching from Kuwait. Paipiyan din natin antabay lang tayo. Kung magsisimula na yung reset. Pero umiikot ang lahat sa takbo ng pananalapi. Yung central bank ng pag diniklara nila na yung kanilang currency ay gold back na sa Zimbabwe, naging official na, makakaasa tayo na uusad na rin yung ating inaasahan. Mount Kitanglad, ang malaking hidden airport sa Mindanao. Yung Mount Kitanglad pala. Susunod daw, bitin Good night. Oo, bitin nga kasi mga kaalyado ba yan ni Luis Yoyong ko? Wala na, hindi na nangamoy. Hindi na nabook na tungkab-tungkab. Walang matungkab. 7,700 bunkers in all. Bakit ngayon January, February lang ginawa mapa nila? Ang original matagal lang existing. Ano kaya? Well, yung nga nito, Julie, yung kanilang Jule Marie, yung nagbigay ng mapa sa kanya, 3 araw lang yung ginawa. Yung mga plotting na yun dahil guided siya ng Espiritu. Nandiyan na yung intervention ng mga spiritual beings para mabuo daw yan. Mount Mayapay, ang altar ni Solomon. So, yun ang kanyang yun ang history ng mapa na yan. Pero siyempre, of course, lahat yan remains to be seen, remains to be proven, ma-verify. I think it's still undergoing verification with some engineers na kanyang kinonsulta para yung maayos yung yung mga plottings niya doon, yung mga ley lines na nabuo, ma-verify yan. Okay, sige. Ako'y nabubulol na. Ako'y medyo masamang pakiramdam Dato Armani, pang mayaman talaga mo, baka malapit ka na yumaman. Sige. Sige, sana nga. Okay, sige, Beno, yun lamang po. Sa susunod naman, sa linggo, sa Sunday Super Chat, kung meron kayong nais na ipatalakay, i-PM lamang po ako para sa Sunday Super Chat. Muli, si Anton Israel, so ngalan po ng ating mga sponsors, mga contributors, sa inyo, sa ngalan po ninyo, na ating mga viewers, mga commenters,
374 comments, 200 reactions, at 180 viewers. Ako po ay nag-iwan sa lahat ng isang magandang gabi hanggang sa susunod nating pagtitipon. Ito si Datu Armani, dadami ang money. Sabi ni Crisostomo Ibarra, magandang gabi.